Nag-garden nga ako, nagbungkal ng lupa, nagtanim dito sa aking gilid ng kwarto. Araw nga ng Sabado ngayon guys, so walang pasok. Paglabas ko nga ng bahay, wala akong magawa. Nakita ko nga sobrang laguna ng damo dito, nakakatakot na, baka terhan na ng ahas. Naisip ko nga na habang maganda pa yung panahon, tamnan ko na kaagad ng gulay. Pumunta nga agad ako sa mga bilihan ng mga gulay at ang daming pagpipilian. Ang mga pinili ko nga is yung madali lang buhayin, hindi masyadong maselan. Ito nga sili na laging gamit na gamit at talong na mas magandang itanim sa tag-araw. Iba't ibang klase nga ng sili at talong ang pinili ko. May mataba at mapayat. Nasa 100 pesos nga ang isa niyan, kaya 6 lang yung binili ko. Sakto lang din sa space na pagtataniman ko. Nakakatuwa nga kasi ang lalaki na nila, so hindi na sila mahirap buhayin. At yung isa nga napansin ko, ang dami ng bulaklak at may bunga pa. Bumili na rin nga ako ng lupa kasi hindi na healthy yung pagtataniman ko, kaya naman kailangan ng lupa. Yung panggulay yung mga binili ko. Grabe pati lupa binibili na dito. So may kasama na rin yan sigurong abono, nakamix na sila, kaya naman magiging maganda ang bunga na rin binili kong mga gulay. Dahil nakapamili na nga tayo ng pananim, so simulan na natin ang operasyon. Naglabs nga ako diyan dahil sigurado ako mangangati ako dito sa mga damong are. Magsa-summer na nga dito guys, kaya naman mainit na, masakit na sa balat. Kung mapapansin nyo rin, sakalang lumalago yung mga damo dito kapag summer. Kapag winter malamig, hindi naman yan sumusuloy. Nakita ko nga yung dulos ko na natabunan na ng damo, sobrang sukal nga pala na rin. Buti na lang at naisipan kong gamasan. Malambot na nga yung lupa, kaya naman hindi ako nahirapan. Hinihila ko lang siya ng hinihila. Kung hindi nyo nga may tatanong, ako na may sanay sa garne, sa Mindoroy garne ang aking trabaho, maggamasla at magtabas. Tapos sa mga nakuha kong damo, ipapakain ko sa aking baka. Kung ako'y may ilagang hayop din ay ipapakain ko lang, are, sayang naman ko itatapon. Habang nagbubunot nga ako is napunit yung aking labs. Buti na lang hindi ako nasugatan. Buti marami tayong reserba, kaya naman pinagpatuloy ko lang tong linisan hanggang dulo para malinis na malinis. Matutuwa sa akin ng may-ari na rin bahay na ret, linis na linis ang kanyang bakuran. Buti na lang din at may space akong pwedeng pagtaniman dito sa gilid ng aking kwarto. Natapos ko na nga siyang linisan at pinaplastik ko nga yung mga damo na nakuha ko kasi may schedule ng pagtapon ng damo dito, so hindi ko siya pwedeng sunugin na lang. Okay na nga yung linis na yan guys, kaya naman nilagay ko na dyan yung lupang binili ko and then nilapag ko na rin yung mga pananim ko isa-isa. Sakto nga lang yung nabili ko, sadyang 6 na peraso lang pala talaga yung kasya dito. Pangit na naman yung dikit-dikit at mag-aagawan sila sa nutrients ng lupa. Natuwa nga ako dito sa nabili ko. Tingnan nyo naman guys, hindi ko pa natatanim, may bulaklak at bunga na. Dalawang klase nga lang ng gulay yung binili ko, sili at talong, pero iba-iba sila ng hugis ng bunga para maganda siyang tingnan pag namunga. Hindi nga ako expert pagdating sa farmer kasi nga mekaniko yung trabaho ko dito, kaya naman sa mga farmers dyan na nandito sa Japan, bigyan nyo naman ako ng tips kung papaano alagaan tong mga gulay na to. Ang alam ko lang ay talagang didiligan ko lang araw-araw at panunuurin hanggang siya ay bumunga. Ang ganda nga ng lupa kong nabili, para siyang mataba na lupa. Sa amin kasi yung mga lupa hinahaluan lang namin ng dumi ng hayop and then pataba na siya. Ang ginagawa ko dati, maghanap ako ng dumi ng kambing, baka, kalabaw, tapos hahaluan ko ng lupa. Ang ganda ng halaman nyo. Ay siguradong anong dami ng bunga pagka gayon ang pataba. Ang ginawa ko nga is nilalagyan ko yung mga pagtatamnan ko ng lupa and then minimix ko siya dito sa pagtatamnan ko. Isa-isa ko nga hinahalukay ng gayan. Talaga nakakamiss magtanim. Sa Mindoro pa man ay talaga naman mahilig ako magtanim. Sabi nga sa kasabihan, kapag may tanim ay di may kakainin. Nakakapagod din palang magbungkal ng lupa, hindi rin pala biro ang trabaho ng mga farmers dito sa Japan. Sa gitna ng initan, talaga nakakatuyo ng lalamunan. Napadaan pa nga yung isa kong kasama sa bahay. Sabi gay, ano gang ginagawa mo di at naglagkitan ka na diyan? Ay di ipinakita ko agad ang aking pananim. Sabi ko, kita mo gaya nakahilirang yan, ay di ibubugso ko di at ibabaon at pag ay namunga ay ating isasangkot siya. Sabi pa sa akin, pag namungay ako'y pipitas diyan, abay magtanim. Gusto pala, nasang ka ganun tag-araw? Ay sabi, nasa kulungan, nakapatay ng madadamot. Ay sabi ko, sige, kumuha ka na lang diyan pag namunga. Ari na may sadyang para sa atin. Sino pag ang kakain? Di tayo laang. Sana naman ay mamunga talaga aray ng maraming maramay. Nandini na nga ako sa exciting part. Isa-isa ko na nga binabaon ang aking pananim. Ang aking inay ay may pamahiin pa pagdating sa pagtatanim na garne. Huwag ka daw magtatanim ng araw ng Biyernes at maluluoy lang ang bunga. Ay buti na lahat na tapat ng Sabado ang aking yasume. Totoo ka kaya yun? Pag talagang hindi bubunga, hindi bubunga. Talaga nakakatuwa magtanim-tanim ng garne. Alam yung pagising mo sa umaga, may didiligan ka, makikita mo silang lumalakin, makikita mong bumubunga at lalong masarap kapag pipitasin mo na. Paalis nga din yung aking kasama diyat, nainggit nga daw sa mga pananim ko. Sabi nga niya, ibibili din siya ng tayo'y maraming mapitas pag ay namunga. Naitanim ko na nga lahat yung 6, kaya naman inaayos ko na lang yung lupa, ginagahukan para maayos yung pagkakalagay and then nilagyan ko pa yan ng toppings na pataba. Ay talagang may toppings pa pag hindi pa naman sumarap. Kapag ari namunga ay kita nyo gayan, tanim pala ang ay mukha ng masarap. Tapos na nga ako dyan, kaya naman pinaliguan ko na, diniligan para mas madali niya ma-absorb yung lupa at hindi siya ma-stress. So ayun guys, hanggang din nila lang ako. Talagang pagod na rin ako. Mahirap din palang magbungkal ng lupa. I-update ko na lang kayo kung anong mangyayari dito sa mga tinanim ko. Lalaki kaya o hindi? Bubunga ba o hindi? May magugulay ba kaya si Kamang? So abangan nyo na lang yan sa mga susunod
susunod kong video. Arigatou gozaimasu. Shoutout sa inyong lahat.